Hello guys, so may papakita ko sa inyo ngayong araw na about dito sa programming ng Honda Click 150 B2 na keyless. Okay. So ngayon magre-retrieve tayo ng code. Ayan. So halimbawa, example may ginagawa tayong may pinagawa sa atin yung customer. Nakalimutan niya yung code at nawala na yung remote. So itong MSD natin may kakayanan siya mag-retrieve ng code. So ito ay Click 150. Okay? So ngayon sundan nyo lang guys yung tutorial na gagawin ko. Medyo mahaba-haba ito, pero kasama na dito yung mga pag troubleshoot in case na ma-encounter nyo ito. So itong remote ay blanco. Okay, ngayon pupunta tayo sa menu ng K-Programming. Ayun o. Tapos okay lang natin yan. Tapos punta tayo sa Honda. Okay, so punta tayo sa halimbawa dito natin kinlik sa Vario K59. Tingnan nyo mangyari pag inokay ko siya at mag-read ECM code ako. Tingnan nyo guys, 0 lalabas. So pag lumabas ang 0, ibig sabihin hindi niya nare-read, hindi siya match. Okay, so exit kayo dyan. Lahat naman dito guys pwede nyong itry. Ayan, dito naman tayo sa Vario. Okay, so sa Vario naman i-click natin siya, fast read tayo. Okay, so okay natin yan. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niya mga... Yan guys. So lumabas guys, so ang daming number. Ibig sabihin yan, pag lumabas yung number na hindi pa rin match yan guys pag nakita nyo ganyang karami. So may mali dyan sa pagre-read nyo. Hindi yan yung tamang model na napili natin or yung function. Okay. So ngayon, papasok tayo sa tayo lang iba. Okay, forward ko lang guys yung forward ko lang itong video para mas mabilis. Okay. Punta naman tayo ngayon dito sa 12.8 pin din. Punta na lang tayo sa click. Okay, click naman. Fast read. So fast forward din ito guys. At tunay na nasa likod dito mula sa pagtuturo sa mekaniko hanggang sa pagkayos ng mga motorsiklo, tapat at hindi pinagdadamot ang kaalaman. Ayun guys. So pumasok tayo sa function na yon, and then meron tayong na-retrieve na code. Okay. So ganito guys gagawin natin. Kasi dapat ang kailangan natin code dyan ay K number 1. Yung 038757742. Itatry natin yan guys na i-prepare natin sa remote. At tingnan natin kung magsa-success. Pag hindi siya nag-success, ibig sabihin mali yung code na yan. Ang gagamitin natin ay yung KID number 2. Okay. So mamaya ipapakita ko sa inyo yan guys. Nilista ko na dito. Yan, ililista ko dito yung number na dalawa na yan. Papakita ko sa inyo kung anong diferensya ng dalawa na yan. Okay, so tandaan nyo yung K1 yung 42 yung dulo, yung K2 yun yung 97. Back tayo. So pasok naman tayo sa Airblade. Tingnan natin yung mariread pag Airblade. Ni Aaron Mekaniko, may isang kilalang mekaniko na gumagawa ng F5 motorsiklo. Nahirapan siya sa pag-troubleshoot. Tumawag ng iba niyang mga... So save pa rin. Save pa rin yung na-read natin. 42 pa rin yung K1. At K2 natin ay 797. Okay, so same din ang nare-read. So pwede tayong gumamit sa pagre-read ng Airblade or Click. Okay. So dito naman tayo sa Penlead. Pinapakita ko lang sa inyo guys. Pare-pares lang yan 12 plus 8. So yung kable natin ay 12 plus 8. Okay. So try naman natin dito sa Penlead. Fast read tayo para mas mabilis. Hindi rin napaandar ang motor. Tumawag pa ng isang kilalang mekaniko. Ang resulta, hindi pa rin naayos. Kaya halos masira na ang ulo. Ang motorsiklo ng Honda. So yun. So nakalagay dyan no KID. Ibig sabihin mali yung papasokan natin yung Penlead. So ang gumagana lang dito para sa Click version 2 ay Airblade at Click. So yung ibang mga side na yan guys, hindi tama yung kanyang read. So dalawa yung na-read natin na KID. Okay, so ito nilista ko na. So yung na-read natin ay ito yung K1. So lagyan natin ng number 1. Ayan. Ito yung number 1 yung K1. Ayan.
Ito naman yung 2. So ngayon gagawin natin dyan, susubukan natin ipasok yung key number 1 kung tatanggapin ba siya ng ECU, kasi na-read natin siya eh. Okay, so gamit din yung ating MST. Okay, so doon tayo sa next step. Okay guys, susubukan natin ipasok yung yung number 1 na yan, kung tatanggapin ba ng ECU. So on natin to. Ayan, naka green. So pwede naman naka red. So sundan naman natin yung nakasasabihin sa screen. Ngayon, tinanggal ko na yung hininang ko to guys ha. So about sa pinout niyan, bibigyan naman namin sa inyo yan kapag once na bumili kayo sa amin ng MST. At yung siyempre, yung guide, yung support nito guys. In case na malito kayo, gagayad pa rin namin kayo. So gagawin natin dyan, pasok tayo dun sa Airblade, gumagana sa dun, pwede dito sa click. Okay, so ngayon, pupunta tayo sa kay register ID. Okay, tas okay lang yan. Ipasok natin ngayon yung code na yan, 03. So nakalagay naman sa screen kung paano mag-select, delete naman pag F2, F1 pag select. So F1 tayo pag select, 03. Ayan, F1 03875 875. Okay, then 774 and then 2. Ayun. So ito yung ipapasok natin, yung number 1 na yan. Okay, so okay lang to. Ayun. So hintayin natin siya mag-dial muna hanggang maabot niya yung KID is being entered number 2 na. So hanggang 9 yan. Pinalitan halos lahat ng pyesa, bagong baterya, bagong linya, at bagong sasiyan niya. Pinalitan na rin ng mga fuse at socket. Ang resulta, hindi pa rin napagana. Pinalitan na ng computer box niya, pati na rin ang total box. And guys, so lumabas dyan, please turn on the remote key, press, ayan, display. Ito guys, naka-green na siya, so abang na siya, okay? Then i-okay lang natin, ayan. Ayan, pag okay natin, ayan, key matching, please wait. Ayan, so tingnan natin kung anong mangyayari. Wait lang natin ang kanyang lalabas. Ayan, nakalagay dyan, oh. Key registration complete, please use the key detection function to check if the key is functioning properly. Okay, so tingnan natin guys kung gumagana ba yung pinasok natin na code. Ayan, so gamit lang yung MST natin. So meron siyang check key ID. Ayan, ngayon please connect the ECU to prepare the key. Okay, so nakakonect naman yung ating ECU, then okay lang. Tapos operate the key button if the buzzer sound, the key function is normal. Ayun, so pag nag-buzzer, ibig sabihin pasok siya. So pinipindot ko siya guys, walang tumutunog. Ayun, oh, walang nagde-detect. Ibig sabihin nag-complete kanina sa key register pero hindi pumasok yung code. Okay, so ngayon guys, gagawin natin, uulitin lang natin, ipapasok naman natin yung number 2. Okay, so wala kasing response, oh, wala talaga siyang response. Okay, so doon naman tayo ngayon sa same pa rin, click, pwede na gamitin. Then pasok tayo sa key register. Okay, so ipasok na natin yung number 2, 038 755 tapos 797. Okay, so same 038 755 797. Okay lang natin. So send din yan guys, ganoon din katagal yan. Fast forward lang natin. Spark plug up, spark plug at bagong ignition coil niya. Binuksan na rin ang cylinder. Lost compression na. Bumili din ng bagong fuel pump at sinubo. Okay guys, so yon, naka-green lang yung remote. Then okay lang natin. Okay lang natin to. Ayun. Ayun, umilaw yung remote.
Nakita nyo guys. Nag-blink yung remote, ibig sabihin, possible, correct yung number 2. Kasi pag hindi nag-blink yung remote, mali nga yung code. So, kanina hindi man nag-blink eh. So, nakalagay yan kay registration complete. Okay, so okay natin to. Ngayon, mag-check tayo dito kung valid na ba yung key. So, okay lang natin. Kaya tingnan nyo guys ha. Ayan o. Narinig nyo? Ayan o. Ayan o. So, gumagana siya ngayon. Ibig sabihin, yun o. Ayan o. Gumagana siya, di ba? So, ibig sabihin, yung remote na to, ay yung code na yon, ang tama yung number 2. So, yung number 1 yung mali. Okay? So, ganun lang guys ang gagawin natin. So, ayan o. Ayan o. Di ba? May pantay siya. Tapos, ito yung alarm. Yan, pag ginagalaw natin. So, gumagana yung ating receiver gamit yung ating MSA. Okay guys? So, sunod na tutorial ko guys, gagawin ko naman, in case na ma-reflash nyo yung ECU, ano yung solusyon? Ano yung gagawin natin? Ano yung paraan? Paano natin masosolve? Or paano natin malalaman kung mapapagana pa ba natin yung ECU or hindi na? Okay? So, abangan guys yung mga gagawin ngayong tutorial. So, stay tuned sa aking FB page at sa aking YouTube channel. Okay? So, sa mga inquiry about sa MST at sa mga ganitong training, available sa atin guys. So, magandang araw sa ating lahat. Bye-bye!